Grabe yung tawa mo, no? Parang hindi tumatawa. Alam mo, ikaw yung tumatawa na parang hindi na, parang kinikiliti. Oo, sabi nga ng mga kaibigan ko, yung tawa ko daw parang tawa ng madyongera. Pag nananalo ko na. Huli ka daw. True or false? Hindi naman ako mabait talaga nung college. Takot ka daw sumali sa Miss Universe dahil mas maraming magagaling na kalaban doon. Hello, Kinesens, and welcome to the second season of the Chad Kines Show! Nako, mga Kinesens, ihanda nyo na ang mga brain cells ninyo dahil today, ang makakasama natin ay kabog pagdating sa mga sagutan. Isa siyang malaking walking definition ng a woman of many hats. She proudly wears the crown as Miss Earth Philippines 2025. At hindi lang yan, isa rin siyang content creator, breadwinner, at mental health advocate. Please welcome ang pambansang Jusa, Joy Barcoma! Yeah! Oh my God! Hi, Jusa! My God, finally you're here! Yes, thank you so much. Lagi kitang pinapanood. Oh As my you should. gosh! Di mo nagsisimula, no? Upo ka na. Oh, thank you. Upo ka. Salamat po. My gosh, mo ako sobrang nagganto ako, pero ikaw, ginusahan mo lang ako. Ang magaganda talaga, color white lang, okay na. Oh, Di parang ba? inosente lang. Parang inosente lang, Hindi pero... lang, pero, Uy. I invoke my right. Ang ganda-agad, ang ganda. Ang ganda mo pala sa personal. Wow, thank you. Di ba? Sobrang ganda mo sa personal. Salamat. Kasi pag pinapanood kita, talagang, nagagandahan na ako sa iyo. Akala ko hindi masyado. Sakto pwede lang. Charot. Aray ko. As in, tuwan-tuwa ako sa'yo. You give so much joy and energy talaga. Na-imbibe ko siguro yung name ko. And vibe! Vibe? Vibe? Na-invite mo yung joy. ang Oo. joy. Buti hindi sa plato, no? Kasi Oo. dishwashing yun. Minsan, pag bumubula yung bibig ko. Nagiging dishwashing din minsan. Na-imbibe ko din siya. Yeah. Bakit tayo na-imbibe for today? And vibe, first. Abangan ko mamaya yung mga malalalim na words. Mga, anong tawag doon? Mga highfalutin. Highfalutin! Taray, no? Eto na, Jusa. Gusto ko lang malaman, bakit naging Jusa simula? Galing siya sa meme, yung hindi tama ang ginawa niyo sa Jusa. Ah. Ganyan. Tapos parang, Hindi ba yun sa pelikulang mag-Jusa ka? Ganun. hindi, Bisaya yun ang isa. Ah. Jusa. Diba? Yun yung animal na, pag nakayuko, biglang gaganon. Oo, Jusa. diba, Jusa? Marami nun sa Japan. True. Diba? Papakainin mga minsan eh. Yes. Ang English nun ay? Deer. Deer. Yes. Anong Deer, tawag mo sa Charo. tatay ng mga deer? Ano? Pa-deer. Pa-deer. Eh, sa nanay nila, Pa-deer? Kasama din na lalaki? Bra-deer. Sabi yung tawa mo, no? Parang hindi tumatawa. Alam mo, ikaw yung tumatawa na parang hindi na, parang kinikiliti. Yung gano'n. Yan, no? Oh, sorry. Nakakatuwa. Thank you. Ganyan ka na talaga tumawa dyan. Oo, sabi nga ng mga kaibigan ko, yung tawa ko daw parang tawa ng madyongera. Pag nananalo ko na. Madyongera. Hindi ko alam saan galing yun, pero sige. Pero hindi ka naman nagmamadyong. Hindi naman, hindi ako marunong. Hindi ka marunong magmadyong. Kaya mo lang yung tawa ng madyong era. Oo. Pero nandun na tayo, we'll get there. We'll get there. Siguro nung bata ka, ganun ka din nung bata ka. Oh, masayahin na ako nung Talaga, bata. oo. Makulit na ako nung bagets. Nung bagets. Pero ganyan ang tawa mo talaga ng bagets Oo, ka. as in, ano Paano talaga? kayo ng baby ka, no? Pag nung baby ka, ganyan na din. Mainin. Ha, ha, ha. Kasi unti-unting nag-aano, Oo, di ba? Parang nung nagiging confident na ako. Nagiging confident ka na. Siguro nakuha mo yung confidence mo na yan kasi bata ka pa lang talaga, masipag ka na. Yes, tsaka yung parents ko, parang sila yung tipo ng parents na bahala ka sa buhay mo. Ah, Kung ano man talaga? yung mangyari sa'yo, kung ano yung consequence niyan, ikaw yan. Ikaw yan. Oo, Hinahaya ka nilang Oo. masaktan and then matuto. May guidance, may mga parang, napapalo pa rin naman ako ng bata. May mga pagalit, may payo. Pero at the end of the day, ang gusto nila, kung anong gusto mong gawin, support ka nila. Ganun sila sa akin. Ang bongga. Kasi naportan ka din nila nung nagsimula ka mag-work. 15 years old ka pa lang daw, nag-work ka na. Yes, pero mas bata pa actually. Yung 15 years old, ito na yung college, nung self-sufficient na ako. College ka na ng 15? Yes. Ang talino mo naman. Thank you. Nabayaran ko yung... Sorry. Na maaga po kasi ako
mag-aral. Ang talino mo naman, 15? Oo, Talaga, ano bang era dapat nagka-college? 17, di ba? Pero hindi kasi ako K to 12. Hindi ka nag... Pero maaga ako nag-grade ba't 1. ako? Nag-K9 naman ako eh. Aso. Ako, pusa, K10. Ano trabaho mo? Ano hindi trabaho mo noon? Una akong nagtrabaho, mga 12 years old ako. Nag-extra ako sa TV. Ano yun? High school lang Extra ako. ba? Extra. Extra. Kasi yung social na pagkakasabi niya, extra. Nag-extra. Background talent. Pero sa likod lang, background eh. Yung mga naka-blur pag naka-focus yung sa akin. Pero ano ko ako yung buhok ko yan. Yun, so background talent ako, mga 12 years old ako. So every Monday absent ako sa school. Pero nagustuhan ko siya kasi parang iba pa rin yung feeling pag kumikita ka. Doon ko naintindihan na kaya pala yung mga parents na iba, ayaw nila minsan na nagtatrabaho kagad yung bata kapag nag-aaral pa. Kasi nawiwili daw mag-work, hindi na nag-aaral. Aral. Pero ikaw iba. Oo. Mas nawili ka mag-aral kahit habang nagtatrabaho Oo, ka. kasi sabi ko, hindi naman pwedeng forever background talent ako, ganyan. Parang gusto ko rin naman ng moment to shine, doon sa gusto kong field. So, kailangan ko tapusin mag-aral. And then, come college, hindi kasi ganun ka-well off. Ang mama ko nag-DH, ang papa ko watch technician lang siya. So, hindi enough yung kinikita for the family. Panganay kasi ako of 6 siblings. So, Anong kinatani niyo? yeah, so sipag eh. Sipag sila, Diba? no? Oo. Kada away nila eh, gumagawa sila ng bata. Totoo, kasi kada maghihiwalay sila, di ba? Tapos pag nagbalikan, hala, buntisan mo si mama. So alam na namin, ay, nag-break to. So yun ang kaya dumami kami. Okay, dumami kayo ng Oo, bongga. pero fun naman, kasi parang ka-vibes ko lahat ng kapatid ko. Kapatid mo, oo. Kaugali ko sila lahat. So, fun siya for me. Tapos nung college, wala kaming pera. Kailangan namin gumastos for travel show. Dahil wala akong pera, kailangan ko humanap ng racket. So, doon ako nakahanap ng racket. Ito during college to? Yes, yung mga 15, 16 years old ako. So, yun yung ginagawa ko. So, pasok ako sa umaga, 7 o'clock hanggang 5 p.m. yung classes ko. Tapos, alis kagad ako kasi may call time ako na 5:30 sa Mandaluyong. Anong work to? Itong pa rin sa TV pa rin? Hindi na. Ano na? Ano na to? Illegal. Ano to? Hindi, ano to? Alam mo yung mga brand ambassador? Actually, promodizer siya. Tapos binago nila yung term kasi parang di ba may pag promodizer, parang nagbebenta-benta. Oo. Since hindi kami nagbebenta that time, namimigay kami ng mga sigarilyo sa bar. Ah. So, brand ambassador siya. Brand ambassador. Pinasosyal nila. Oo. Yan, ang nanay ko din, brand ambassador dati. Talaga? Oo, hindi, para sa kanila, yung mga panahon nila, promodizer. Sila yung mga nagpapasample. Di ba gano'n, nagbibigay ng sample. Natanggal ang nanay ko sa trabaho niya. Bakit? Inuwi niya yung sample? Hindi. Kasi nagpa-sample siya, may hawak siyang yung free taste. Nagpakain siya, sabi, ma'am, free taste po. Kumain ngayon yung customer na babae. Pagkain na gano'n, niluwa. Sabi, ba't ganito yung free taste niyo? Parang panis. Sabi ng nanay ko, yan ma'am, ganyan ang mangyayari sa pagkain niyo pag hindi kayo bumili ng ref namin. Magaling siya! Ref ang binibenta, pero nagpa-free taste. Dapat pala nagbenta ako ng insurance nun, no? Ako nagbibigay ng Yossi. Oo. Para isahan na lang. Tapos sa PUP ka nag-aaral, ang pinakamataas na university sa buong Pilipinas is PUP. Yeah, pwede na. Pero part of the state universities kasi may UP pa. Hindi, So, mas mataas ang PUP kaysa sa UP. talaga? Kasi ang UP, University of the Philippines. Ang PUP, Philippines University of the Philippines. Philippines. Dalawang Philippines. Mas mataas siya. Akala ko sa taas yung UP kasi di ba up? Pero kasi ito, mas maganda kasi yung tunog ng mga ng PUP, di ba? Kasi nga, sila, pop. Yes, pa mga puso. Ay, mga aso lang. Oo, mga aso. Cute-cute lang. Alam mo ang team song ng PUP? Ano? Yeah, Pop the Magic Dragon. Alam mo team song ng UP? Ano? Up, up, up. Wala tayong mabubuo dito. Hindi parang sa classes mo, pag working student ka na pagpasok mo, syempre gabi yun, tapos Puyat. Kasi pa sabaw ka nun, nasasabaw ka nun. Oo, natutulog po ako sa klase. Kaya nga important sa inyo na kapag kayo nag-aaral tapos working student kayo, dapat yung mga kaklase nyo supportive din sa inyo. Kasi thesis, thesis moments na. So, ang pasok namin 7 to 5. Tapos ang racket ko ay 5:30 call time. Ang start nun is 8 o'clock hanggang 3 a.m. So, meron na lang akong window hours ng 4 to 7 para sa sarili ko. So, natutulog ako sa classroom. So, ano natututunan mo doon? Kumita ng pera. Mahirap kumita ng pera. Yun siya. Eh, Pero,
Pero kasi po pag broadcasting, parang more on ground ka. So, mga punta-punta ka sa field, report-report. Report-report. Gawa kayo ng mga events, yun siya. Talaga. Nakakatuwa. Pero ang sipag mo, no? Kasi aside from, aside from working student ka, ikaw din nagpaaral sa mga kapatid mo. Yeah! Super happy ako. Kasi ang pangalawang kapatid, nag-graduate siya summa cum laude sa NU. Oh, wow! Congratulations! Tapos yung pangatlo ka naman, kapatid, kagagraduate ng last year, magna cum laude naman siya. Wow! So masaya paaralin. Taray, matatalino talaga kayo, no? Ba't di kayo magtayo ng laundry shop? Bagay yun, sa Summa Cum Laundry. Magna Cum Laundry. Oo nga, maganda idea. Diba? Sige nga. Yeah. I-request ko sa kanila. kaya money laundering. Matalino talaga kayo magkakapatid, no? I'd like to believe so. Hindi siguro, masipag. Siguro din na-set ko yung standard sa mga kapatid ko na if hindi kayo nag-aral, parang mahihirapan kayo sa buhay. Kasi I made sure, kasi alam ko na sa sarili ko na ako yung susundan nila. Kasi nga dahil yung nanay ko nag-abroad, yung tatay ko is malayo sa kanila. Nasa QC kami ng papa ko na nag-aaral ako sa PUP. Mama ko nasa abroad. So mga kapatid ko lang magkakasama. Taga-sama kayo talaga? QC. Tapos naghiwalay yung mama at papa ko, lumipat kami sa Baras Rizal. So nandun na yung mga kapatid ko. Bumalik lang ako ng QC para mag-aral sa PUP. So dahil wala nga silang magulang nakasama, alam kong ako yung tinitignan nila as big sister. So kapag ako napariwara ang buhay, for sure, yun din yung gagayahin nila or magagaya nila. So kailangan pakita mo sa kanilang very strong ka. Magtapos tayo ng pag-aaral para maging okay ang buhay natin. Kailangan ganon. So yun yung sinet ko na standard sa mga kapatid ko. Thankfully, nagbunga naman. Oo naman, dalawang mga summa at saka magna, di ba? Ano pa nagiging break time mo noon? Kasi nag-aaral ka, nagtatrabaho ka, tapos ikaw nagbabayad ng tuition ng lahat. Paano pa yung nagiging break sa'yo? Parang nakakapagod siya before. Pero parang for me, yung working is parang siya yung break time. Kasi nga hindi ako lumaking may pera. So knowing na nakakapag-provide ako for my family, tapos okay yung kinikita ko for myself and for them, parang yun yung parang consolation ko sa sarili ko na nakakapagod man to, pero at least may kinikita ka. At least you can provide for everyone around you. So yun ang nakakapagparelax sa'yo? Kaya ako naging workaholic. Tama, mukha akong peri. Kaya ako naging workaholic. Kasi nag-enjoy ko yung pag-earn ng money. Paano ka naman napasok sa pageant industry? Kasi kailan mo nasimulan na sabi mo parang, teka lang, nag-work ako ng ganito, tapos alam ko may itsura ako, maganda ako, sali nga ako ng pageant. Kailan mo na-realize? Bata pa lang po ako nag-join ako ng pageants kasi ang mga tita ko, nag-join sila ng pageants sa Tarlac before. Tapos parang dream ng lola ko na yung napanalunan ng tita ko na pageant, mapanalunan ko din. Anong pageant yun? San Manuel, Tarlac. So, Miss San Manuel sila. So, naging Miss San Manuel. Sumali ka doon? Talaga? Naging Miss San Manuel naman ako. 2019, if I'm not mistaken, 2018. So that was your first pageant? Hindi, meron pa akong pageant, barangay. When I was 12 years old, 2012 to. Ang niya magsalita, no? Yung, when I was, ganon, social. O yung Joyberg Comes, Joyberg Comes. 12, 13 ako noon. Tapos sumali ako kasi may cash prize. Oo. Hindi pala para sa pangarap, para sa... cash prize. So nakikita ko lang yung pageants before as a way for me to earn money. Tapos nung college, nag-join din ako sa PASUC, yung Philippine Association of State Universities and Colleges. So PUP, NCR, and then PASUC Nationals. Nanalo ako. Tapos yung handler ko sabi niya noon, parang pwede ka mag-join ng mga pageants. Try natin, sayang din. So nag-join po ako ng Miss Mandaluyong. Tapos doon nanalo ako first runner-up. Meron akong cash prize na 100K. Baka naman. Paldo, di ba? So yun. Tapos nag-Miss Quezon City. Lahat ng meron akong roots talagang inilaban ko. Kahit wala akong roots, nagtatanim ako. Para na makalaban ako doon. Pero totoo, may Pangasinan ako, nag-Quezon City ako, nag-Tarlac ako. So yung mga tao, taga-saan ka ba talaga? It's for you to find out. Kita mo naman, nagbunga naman lahat yan. Salamat magsali mo ng challenge ngayon. True. Miss Earth PH 2025. Diba? Anong feeling na after all of the pageants sa sinalihan mo, naging Miss Earth ka? Okay lang.
It's super grateful. Ang daming opportunities na dumating sa buhay ko because of Miss Philippines Earth. And I think it's parang once in a lifetime opportunity. Not everyone would be or can be Miss Philippines Earth. So, ang saya nung leap of faith na ginawa ko for that. Kasi ayoko na mag-pageant. Kasi nag-join up ako before ng national pageant. Tapos parang namulat ako sa mundo ng pageantry na, oh my God, hindi pala siya built for weak hearts. Hindi siya built for people na hindi kaya yung kalakaran sa industry. So, dapat kaya mong mag-go against the current. Kasi if sasabay ka lang sa kanya, matatalo ka. Lalo na kung ikaw is very principled, ganyan. Kasi ang dami makikita in any workplace naman, in any industry. Hindi naman laging perfect yung sistema. So, sa pageants, ganun din siya. So, 2025, sabi ko, ayoko na talaga mag-join. And then, my partner told me, bahala kapag 50 years old ka na, tapos nag-look back ka, manghihinayang ka na hindi mo ginawa to ngayon. So, sabi ko, sige na nga, para wala lang akong regret. So, ginawa ko siya. Pero ang pledge ko sa sarili ko noon, pag nag-pageant ako this year, gusto ko, I'm going to be myself. Hindi ako mag-a-adhere sa pageant standards, hindi ako yung parang certain pageant patty mode, kasi yung parang may pageant patty na tinatawag. Meaning you follow the usual beauty queens look, style, tapos kung paano nila pinapackage yung sarili nila. So sabi ko, pag sasali ako, gusto ko, ako siya. Hindi ko babago yung self ko. You as Joy. Taray niya talaga, no? Pag napaliwanag talaga siya, talaga, Miss Airtime talaga siya. Ayun! Kakasarili ko, ayun, airtime. Dahil di ako sumunod sa mold. Airtime. Airtime, di ba? Tama din naman yun, di ba? Hello, gagawa ka na lang ng eksena, itodo mo na. Tama. Di ba? Ganun kasi talaga tayo sa buhay natin. Minsan, dumadating kasing opportunity na pag nahiya-hiya ka pa at hindi mo pa ginawa ang gusto mong gawin, mawawala, dudulas sa'yo ang pagkakataon, di ba? Since nandun ka na, edi itodo mo na, Actually, di ba? yung mga chika nga ng mga tao, dapat daw naging wise ako, dapat daw ginamit ko yung airtime ko after the competition na lang. Kasi daw, mas marami daw ako ma-reach na tao. Kasi ang ginamit ko po yung airtime ko to call for accountability and of course, para po makipag-sympathize sa mga victims of typhoons. So sabi niya ako, naging wise daw ako. Kung ginamit ko yung oras for the Q&A lang and not for the chika, baka daw nanalo pa ako. Pag nanalo daw ako, mas marami daw ako matatouch na tao. Sabi ko, paano kung hindi ako nanalo? Hindi mo naman sasabi. Wala na, di ba? Nakagano na lang forever. Oo. At least wala kang regret, sasabi mo yung gusto mong sabihin, di ba? Tsaka I feel like it's the right time of at that moment, yan yung right time to talk about it. Kasi nagpa-pageant tayo, tapos hindi natin pinag-uusapan or wala man lang tayong moment of silence to commemorate the lives or to remember the lives of the people that we've lost in Cebu. And nasa Philippines yung pageant. And disaster resilience advocate din ako. So parang for me, it's the right platform. I did it at the right time. Kung hindi man ako nanalo, it wasn't the right parang placement for me. It wasn't my time yet. So okay lang. Ang mahalaga, na-i-air mo yung nasa loob mo, nakapagbigay ka ng support at saka ng mensahe, di ba? And I took my chance. Yes. I took my chance. Yes. Yes. Sorry, pasmado ako Appear tayo ng appear. Ganyan ako mga nararamdaman. Hindi mo nakikita. Kada appear, punas. Sorry, body of water. Charot lang. Oy, speaking of being an advocate, alam namin masiyahin ka, nakikita ka namin lahat. Madami ka napapasaya mga tao, including me, including us, all of us here. Sobrang dami, tsaka marami ka natutulungan. Hindi ka lang, Disaster resilience. Ano yun? Disaster resilience. Disaster resilience. Yes. Disaster resilience. Yes. Advocate. Aside from that, advocate ka din ng mental health advocate True. ka rin. 'Di ba? Paano ka naging mental health advocate? Like Siguro dahil nga sobrang hirap ng childhood ko, na parang bata ka pa, nagtatrabaho ka na, you have to carry the responsibilities of the whole family, for the whole family. So, parang nung nakagraduate ako, parang akong nawala ng sense of purpose na, ano nang gagawin natin? Hindi ka na nag-aaral, nagtatrabaho ka na lang. Kasi dati nagtatrabaho ka para makontinue mo yung pag-aaral mo. So, nung nakagraduate na ako, ano nang gagawin ko? Ganyan. Work pa din, pero parang nawalan ka ng sense of purpose. So, parang doon nag-take ng toll sa akin yung everything that has happened to me in the past. So, doon ako na-depressed, nagkaroon ako ng anxiety. I was diagnosed with depression and anxiety. Tapos, I've experienced it na malala before the pandemic and during the pandemic. So I had my therapies, meron akong psychologist, meron akong psychiatrist, so naggagamot na ako. magkaiba pa ang psychologist at psychiatrist? Yes, yung isa is hindi ko lang sure kung ano. Psychiatrist po yung pwede mag-reseta ng gamot. Psychologist is more on the therapy na, sa usap-usap. So,
I'm not sure, please correct me if I'm wrong, pero magkaiba po silang dalawa. So, yun yung ginagawa ko before. Tapos, nung pandemic, lalo siyang lumala. Kasi, wala na ako school, tapos wala pa ako ng trabaho. Doon siya lumala. So, doon ko naisip. Tapos, nagkaroon ako ng opportunity na mag-work sa government. And then, I had people who helped me, ganyan. So, doon ko naisip na, I have to give this back to people. So, kung may tumulong sa akin during the times that I need someone to help me, dapat maging someone din ako to others to help them as well. Wow. I think we have a winner. Hindi, totoo. Tama naman yan. Ako lagi ko sinasabi yun, don't break the being at... Yes! Ang hirap pag matalino ang kausap mo, di ba? So, kailangan mo rin magkunwaring matalino ka, di ba? Hindi, ako sinabi ko to sa isa sa mga interview kay Papa OG Diaz. Sabi ko talaga, don't break the chain of being good. Kung natulungan ka ng isang tao, itulong mo din sa ibang tao. Para yung taong tumulong na yun, tutulong din sa iba, na ikakalat mo yung kabutihan. It's the chain of being good to other people. Ikaw, choose among the parental. Hindi, di ba? Ganun talaga. Kailangan pasa-pasa. Yung naitulong sa'yo, itulong mo din sa ibang tao. True. Para mas marami. Hindi yung dalawa lang kayo nagtutulungan. Di ba? Oo. Para ano. Tsaka, libre lang naman maging mabait, libre naman maging mabuting tao. So, nga natin pagdamot. Totoo. Lagi natin piliing mabuti, di ba? Yung iba kasi, ang daming pinipili nila maging magaling, nakakalimutan nila maging mabuti. Oo. Tsaka Diba? minsan mas gusto na maging tama kaysa maging mabuti. Oo. So, okay na din po na hindi tayo laging tama, basta lagi tayo mabuti. Di ba? Yung mabuti tayo. Yes, mabuti. Di ba rin mabuti? Ay, ito naman, kasi naano ko lang, kasi gusto ko lang i-test yung talino mo talaga. Kasi alam ko matalino ka eh. So may mga series of question ako dito, tapos tingnan mo lang kung ano masasagot mo. Okay. So give your insights. Wow. Insights. Aray ko, napapagod na ako. Okay, hahawak ko yung kamay ko. Okay, first question. Jusa, kung magbibigay ka ng joy to the earth, ano ito? Enjoy your life. Enjoy your life to the fullest because it's not every day that you get to be given a chance to live your life the way you want to live it. So make sure that you take every opportunity, every chance you get to live your life to the fullest. Make sure that what you do is always for the good and the right thing. And make sure that you do it for yourself and for the people around you. Diba? Gusto mo awayin ko yung hindi na panalo sa'yo? Sino yan? Okay, ito naman. Next question. 5 hours ka sa traffic, saan ka papunta? Destination mo o self-reflection? Final destination. Alam mo lagi the discussion dito usually kapag nasa traffic ka, they say that you can do something naman daw while you're in traffic. Pero please know that not everyone has the privilege to think freely about the things that they want to do kapag nasa traffic. Yung iba dyan nagmamadaling umuwi because they want to meet their families. Yung iba dyan nagmamadaling umuwi kasi wala pang nagluluto ng ulam para sa mga anak nila. Or yung iba gusto na umuwi kasi gusto na makapagpahinga. So I hope that we also recognize our privileges as a person and as people. And we continue to push for good governance para hindi na natin nararanasan yung mga ganito. 5 hours of traffic is, ano yun? Sayang oras, sayang ang buhay. Totoo, di ba? 5 oras ka na sa traffic, ang malala nun, wala ka namang sasakyan. True. Nakatayo ka lang. Hindi ka naman nakasakay. Di ba? Sinabayan mo lang yung mga kotse. Traffic naman dito. Amats yun! Parang yung kaibigan ko, si Raulo, nahuli naka-helmet. Yung kaibigan ko, actually, tropa ko yun. Nahuli siya sa may Sampaloc, naka-helmet. Naka-helmet na siya, naka-helmet na siya. Nahuli siya. Ba't siya nahuli? Wala siyang motor eh. Kaya? Di ba? Si Petit, nahuli yun. Naglalakad lang sa may EDSA, Bakit? truck ban. May window hours kasi yung 2 hours labas. siya doon. Ito naman, next question. The community pantry has made a comeback. Ano sa palagay mo ang pinakawalang kwentang gulay sa bahay kubo? Patola. Bakit? Palapatol siya eh. Ito naman, kung aayain ka ng manananggal na sumama sa kanya, kanino ka sasama? Sa itaas na parte o sa babang parte? Sa baba. Bakit? I'd like to be connected with the earth. Diba? Grounded lang. And keep humble and Keep your feet on the ground. Yeah. Rico. Ito naman, full tank o true love? Full tank. Bakit? Nasa full tank at true love.
kapag nakapag full tank ka at may jowa ka at the same time, you made it in life. Kasi syempre, di ba, aminin na natin, necessity na ngayon ng pagpapa-full tank. Parang ano na siya, katulad na lang siya ng mga bahay, damit, pagkain. It's also pangangailangan na siya sa araw-araw. Basic needs na siya, commodity na siya. So, for me, mas importante ang full tank. Ngayon. Oo, kaysa sa true love. May true love ka nga, wala namang makain, di ba? Diba? Ang hirap ng ganun, no? Diyos ko yung nagmamahalan lang kayo, pero kumakalam sa Love kuran. will keep us Alive. alive. Alam mo, hindi ko alam kung may bigla kang naririnig sa sarili mo eh. Yung bumubulong sa'yo, sige sabihin mo to. Sagot mo. Napipigilan mo minsan yung mga intrusive thoughts mo. As much as possible, I try to. Ah, Pero talaga? oo. Pero pag hindi kasi, nag-aaway kami. Pag hindi ko siya pinapansin, nagagalit siya. Ano yung pinaka malala mo na ano, hindi napigilan? May situation na ba nangyari na biglang lumabas yung intrusive thoughts mo, tapos Oo. hiyang-hiya ka? Nag-host kami, kasama ko si Kalat Kaya this Oo. time. Tapos parang entry. Kasi ngayon medyo ang demand sa akin is gawin kong dog show yung pageants. Oo. Tapos dalawa kami ni Miss Carrie na nagbibigay ng mic, ganyan. Tapos sabi ko dun sa Kalat, di mo kaya dalawa? So parang naloko ko lang kasi sinabi yun, te! Ano pa naman siya? Parang trans pageant. So, dalawa kami ni Karen, hindi alam ba tatapat namin ganyan. Tapos, gumaganon-ganon siya. Sabi ko, hindi mo kaya dalawa. So, dapat di ko siya sinabi. Formal pa rin naman. Alam mo, super love ka ng community. Our community, LGBT community, really loves you. Talagang, and Thank most you. of your fans talaga, lalo na nagro-root sa'yo. That's why, parang, what can you say about naman sa your fans na From the sumusupport sa'yo? community? From the community, yes. Super love ko sila. Maybe because a lot of my friends are also from the community. I have family members who are part of the community. Kaya very malapit yung loob ko sa kanila. Kaya it doesn't really feel right pag may mga taong hindi pinaglalaban yung karapatan nila. Kasi feeling ko hindi nyo mahal yung mga taong mahal ko. At kapag hindi nyo mahal yung mga taong mahal ko, hindi ko rin kayo mahal. Kaya I feel strongly for the members of the LGBTQIA+ community. So I really advocate for them. Kaya super grateful din ako that they love me in return. Kasi sa ngayon, ang hirap-hirap na mabuhay sa mundo at kung puro away ang mangyayari at hindi pagkakaintindihan, I don't wanna be living in a world like that. So I make sure that I surround myself with people who knows how to fight for their rights and who knows how to fight for their loved ones. Kaya lagi ko sila pinaglalaban. Oh, thank you so much. Alam mo, iba eh. Tapos yung energy mo din kasi, parang nakaka-relate kami na parang, meron kasi mga ganun eh, yung sobrang gaan. Tapos alam namin na you support the community. Parang you're giving back na, yung parang, basta ikaw nga, parang feeling ko, mahal mo naman lahat, not only the community of course, and every people. Kasi nararamdaman mo yung, may nakapagsabi na ba sa'yo yung sobrang bait mo? Pangarap ko may magsabi sa akin. Hindi kasi ako mabait. Kasi ang definition ko ng mabait is yung mga mahabang pasensya, malumanay. As in talagang parang binabalang sila ni Lord dito sa lupa para ipakita na ito ang gayahin nyo. So ako kasi, parang mas ina-aspire ko maging mabuting tao. Yun talaga siya for me. Parang yun yung ginugol ko sa buhay, na maging kilala ko bilang mabuti at hindi lang mabait. So I feel like hindi ako mabait kasi sometimes I know how to set my boundaries. I know how to say no. And minsan people perceive that as being maldita. I know how to voice out my truth. I know how to voice out for the people na feeling ko na agrabyado. And minsan nakikita ng tao yun as patola, diba? They always have to connect this to certain negative connotations na, ay, ano siya, maboka siya, so ano to, palengkera, ganyan. Or, ay, ang dami niya say sa bansa, ganyan. So, aktivista siya. So, okay lang ako ma-brand as that, pero at the end of the day, so long as nakikita ako ng tao na mabuti, I have nothing else to prove. Yes, tama naman yun. Diba? Lahat ng sasabihin mo dito, tama. Kasi English, hindi ko naiintindihan yung iba. Ang bilis mo mag-English. Nakagano na ako, ha? Handa, wala ba subtitle? Pwede may pause. May pause. Okay, tuloy mo na lang, gano'n. What makes you, kasi masiyahin ka eh. So, anong nakakapagpagalit sa isang Diyosa? Like, saan ka napipikon? Pag mabagal. Feeling ko lang yung mga taong
ang pinaka-nakakagalit sa akin, una is kapag wala kang pakisabansawan sa tao sa paligid mo. Pangalawa, hindi kasi mahaba ang pasensya ko. Siguro dahil dala na nga lang din dati na-build yung parang routine ko before na pagkatapos ng aral, diretso kagad sa trabaho. So, kailangan snappy. Productive. Oo. Ano, So, kapag hindi ka productive or kapag kasama kita, tas nababagalan ako sa'yo, napipikon ako. Kasi feeling ko, sayang yung oras, girl. So, kita mo, mabilis Ito ako na, ngayon, diba? ha? Pwede ka tayo nagluto So, eh. Productive. Yun lang naman. Simple lang yung mga nakapikon ko sa buhay. Usual lang din na mga kinakainis ng tao. Oo. Pero kung makakapagpagalit, yun, kapag hindi ka marunong magsalita para sa bayan at sa tao sa paligid mo, nakakainis ka for me. Kasi feeling ko you're coming from a place of privilege. Okay, sige, ito, wag na natin bagalan para hindi ka mainis. Kailangan bilisan Okay. natin ang mga bagay-bagay. So, ito na po mga kaibigan. Ito, Jusa, ang susunod nating mga gagawin natin dito ngayon. Ito, ang bilis na. Sobrang bilis. Oo, naurasan ko. Pangginis. Hindi, ito na. Susunod nating, meron ka dito akong segment dito na bonggang-bongga. At ito, kailangan i-challenge kita ng palong-palo dito. At kailangan masagot mo itong lahat. Dahil ito na ang Chad Derogation. Dito sa Chad Derogation, kailangan lahat ng sagot mo ay walang pag-iimbot at walang alinlangan, direkta at hindi sinungaling. Okay. Bawal ang pass. Kinabahan. Maganda ba ang host ng Chad Kenny Show? Sobra! Ang bilis nun! Hey, yes! Thank you so much. You passed the test. Okay, eto na. Jusa, ayon sa isang social media post, bully ka daw. True or false? False. Ay, i-defend ko ba siya? Or, Pwede ka mag-explain, yes. Yung post kasi din nanggaling siya sa parang social media post of a college mate, branding me as bully. Hindi naman ako mabait talaga nung college, pero yun yung sasabi ko, hindi ako bully, maldita ako. So, kapag hindi mo ko kinante, hindi kita kakantiin. So, ang premise lang noon is, yung group nila and group ko nagkasalubong, nagkamalditahan. Tapos dahil hindi ko nagustuhan yung ginawa nila sa amin, tinawag ko silang pangit. Tapos na-hurt sila, just dinala na nila yon all throughout these years. Kaya na-brand ako na bully. Hindi kita kakantiin. So yun lang siya. Pero ang ano ko naman kasi doon, nag-sorry na ako years back. 2021 pa, nag-sorry na ako, ganyan. Pangit ba sila talaga? I invoke. Charot. Hindi naman siguro. Siguro pangit lang yung ginagawa nila that time sa amin. So, yun yung hindi ko nagustuhan. Kaya kaya naging off lang sa akin yung time na yan. Kasi, laging binibring up. So, parang ako, wala na tayong resolution. Ganyan. Parang okay lang na i-brand nyo ako as maldita, palaaway, pero never as a bully. Kasi I don't bully people. I just retaliate. Retaliate! Nagamit ko, pasok ko yung kanina eh. Gamitin ko nga. So you okay, next question. Question na ulit. You are waiting for that time. Oh, yun yung pala. You are waiting. Oh, sabi ko. Okay. Tanggap mo ba na tinatawag kang Canal Queen of Pageantry ng ilang audience dahil daw sa pagiging palengkera tone? Okay lang. Parang feeling ko it's time to debunk the notion na kapag kanal ka, you're automatically parang walang class, ganyan. Kasi parang feeling ko elitism siya for me. Kasi not everybody grew up in an environment na pwede ka maging class, pwede ka maging alta. So kung if you feel like the environment that I grew up in is kanal, adi so be it. I mean, I'm not ashamed of that. Kasi yun ako yung kinalakihan ko, and I find joy in that. And feeling ko, tigilan na din natin yung division sa society na, ito aircon humor, ito kanal humor. What works for you, gawin mo lang. So, wala akong pakialam sa branding. So long as alam kong wala akong tinatapakang tao, wala akong maling ginagawa. Okay, next question. Hindi ka raw makakasungkit ng international crown unless mag-prim and proper ka. True or false? Hindi ko sure, hindi ako judge. Na-confused. Tama naman! Tama naman! Paano niya malalaman din? Hindi mo ako judge. Oo, tama naman. Tsaka hindi talaga kasi hindi na ako sasali. Pero siguro, ako depende. Sabi nila dati, kapag nanay ka na, wala ka ng chance. Through time, nagbago naman siya. Sabi nila dati, pag maliit ka sa pageant, wala kang chance. Pero may nakasali sa Miss Universe before na 5'2" lang ang height.
So, I feel like times are Changing. ever changing. So, I don't want to close my doors to opportunities. And at the same time, I don't want to limit myself just because some people said na I can't or hindi ako para doon. So long as rumorolyo o umiikot ang mundo, I know I have my chance and place in society. Ang galing na talaga sumagot, no? Sobra. Huy, interview lang to, ha? Ay, sorry. Walang corona dito. Baka mamaya magulat na lang ako, first runner-up na lang ako dito. Hindi mo umubo ka, coronavirus. Knock on wood. Aray Masama ko. yan. Okay, next question. Showbiz daw talaga ang target mo, kaya ka nag-pageant. Hindi, ayoko nga mag-artista dati. Ang gusto mo, extra lang. Oo, background talent. Katsa ako mag-showbiz man po ako dahil mukha akong pera. Hindi dahil parang G na G ako mag-artista. Kasi alam ko talaga before, hindi ako magaling umarte. Hindi ko kaya Tito Boy, iiyak ako ganyan. Wala, Okay. hindi talaga. Parang napunta na lang siguro doon yung conversation kasi I'm getting so much clout on SOCMED. Kaya feeling ng mga tao may gusto akong patunayan, gusto akong marating. But best believe that all the opportunities that are coming my way are just happening just because I'm being myself. Oh, wow. Ano daw? Ang dami niyang kaya nagagano'n na ako, buti may cue card. Okay, next question. Takot ka daw sumali sa Miss Universe dahil mas maraming magagaling na kalaban doon. Hindi ako takot sumali sa Miss Universe. Sila ang takot sa akin. Charot lang! Yes! Hindi naman. I feel like, ikaw naman kasi minsan, di ba, you have to be honest with yourself. If you are at the right place, if you are getting into the right space. For me, hindi lang talaga para sa akin ang Miss Universe. I don't resonate with the pageant in such a sense na hindi ko naman pangarap maging Miss Universe. So might as well leave that space to people who really want it. Di ba? Eh, okay naman ako sa Miss Philippines Earth. I'm so fulfilled with my title. So I don't need that, another space for me to get in and to be the next Miss Universe. Wala na sa akin yun. Wala na siya sa headspace ko. Okay ka na. Okay na, fulfilled na ako. And not every dream is for you to fulfill. Tama. Hindi lahat, no? Oo, hindi lahat. Huwag mong lahatin. Oo. Paubaya mo sa iba. True, kaya kung may extra kayong pera dyan, paubaya niyo sa akin. Ito, kung irarank mo ang mga beauty pageant from 1 to 6 and 1 being the highest, paano ang ranking mo dito? Miss Universe, Miss International, Miss Earth, Miss World, Miss Grand International, Miss Supranational. I feel like my top 1 would be Miss Earth kasi very advocacy-driven siya. Second would be Miss World dahil advocacy-driven din siya. Beauty with a purpose sila. So they always have this charity works. May program talaga specifically for helping out the community. The third, I believe, is Miss Universe. Kasi I'm not ranking this based on dun kung sino yung pinakamataas. I'm ranking this based on the impact that they're making in the society. So, third is Miss Universe. More so kasi ang dami nila talagang audience. And ang daming mga batang gustong maging Miss Universe. So, if you are part of that organization who can influence a lot of people, I feel like you have already left or made your mark. Pang-apat ko would be Miss International, kasi may SDG sila. Mahilig sila. SDG? Sustainable Development Goals. Ah! Yan. So, yun. So, meron silang SDG. Panglima ko would be Miss Grand. Kasi ang Miss Grand, ang call nila is to stop violence and war, which is very timely as well. Pero I feel like they have to kasi nami-mix yung fun of the pageant at the same time yung advocacy. I feel like they have to solidify na you can be fun but still be an advocate at the same time. Kasi yes, we're calling for stop the war, stop the violence, pero we have to see the actual work, diba? So yun lang yung gusto ko makita for Miss Grad. Sa Miss Supra naman, sinix ko lang siya kasi hindi ko talaga nag-grasp kung ano talaga yung Supra. Ang notion ko lang sa Supra, basta model type ka, matangkad ka, kaya mo siya. So, yun yung ranking ko for them. Okay, we got the ranking from the Jusa itself. Herself? Itself. Sorry. Okay, next question. Kung pwede kang mabuhay sa lifestyle ng isang sikat na tao for a day, kaninang buhay ang pipiliin mo? Donald Trump. Why? Why? I'm so interested. Why? Wala lang. Gusto ko lang malaman kung tumatakbo sa utak niya. Kasi Parang yung malaman mo kung anong kagaguhan yung Oo, tsaka bakit ba kasi nang dadamay kayo, di ba? Kayo na lang, kunyari ako may kaaway akong bansa, tayo na magsuntukan. Huwag natin idamay yung mga yung mga tao natin. So gusto ko lang malaman, ano ba,
gusto kong ma-feel and maintindihan kung saan siya nanggagaling. Kasi di ba minsan, kapag sobrang yaman mo, kapag lahat ng bagay na bibigay na sa'yo, yung level of satisfaction mo nag-iiba na rin. Kung tayo minsan, kung hindi ka lumaking mayaman, tapos mahirap ka, makatanggap ka lang ng magandang trabaho, magandang bahay, feeling mo satisfied ka na sa life. Pero if everything was handed to you, at bilyonaryo ka, syempre iba na yung mga amats mo sa buhay. So gusto ko na maintindihan where he's coming from at bakit pinag-aaway-aaway niya ang mga tao sa mundo. Maganda yun. Gusto rin namin maintindihan niya. Dahil walang nakakaintindi. Ito, kung may papalitan ka sa katawan mo, ano ito at bakit? Height! Height. So, papadagdagan ng tuhod. Isa pa dito. Papabawas. For a change. Pababa ka pala, hindi ka pala pataas. Gusto mo lang pababa. Gusto kasi maging down to earth. Aray ko. Sakit na ng tiyan ko. Okay. Kung judge ka sa isang beauty contest, sino ang title mo sa tatlong ito? Ay! Si MC, si Lassie, o ako? Parang ikaw. Ay, Oo. bakit? Parang perfect yung ulo mo for corona. So ready na? Oo, ready na. Eh, kay Lassie, ano masasabi mo? Best in swimsuit. Ay, yung isa, yung zebra na mukhang hippopotamus. Ang masasabi ko lang sa kanya ay, bagong Pilipinas. Uy, palakpakan niyo naman si Jusa! Palakpakan niyo naman siya. Diyos ko. Alam mo, isa na lang, may favor ako sa'yo, Jusa. Kasi, birthday ko last week. Eh, gusto ko sana malaman yung future ko. Pwede mo ba, kasi narinig ko, ang galing mo daw magbasa ng, ng cards. Mambara. Mambara. May bara. Pwede mo ba akong basahan ng tarot cards? Sige, huhulaan natin. Ayan. So, ito po ay tinatawag natin tarot reading. Bakit tarot reading? Charot-charot lang kasi. Charot-charot lang kasi ito. So, tarot reading. Actually, dapat charo reading nga. So, kasi di ba tarot daw yung basa doon. Pero sige. Ba't kaya nilalagay yung letter kung hindi man babasahin? Kaya nga, parang yung Q. Q-U-E-U-E. Pwede bang Q lang? Di ba? Nilalagay lang ng Q. Ang dami kayong sasabi ng to, tsaka ng ano pa ba, yung mga buffet. Di ba? Dapat dyan, buffet. Kasi kung buffet yun, anong basa mo sa... Kung buffet yun, anong basa mo sa wallet? Wale. Sa packet, Papi. Di ba? Sa Bale. bullet, ano? Balet. Balet. Bully. Ako yun. Okay, bibunit ka ng 3 baraha. Ano mo na ang gustong malaman? Gusto kong malaman kung ano tumatakbo sa utak mo. Kabayo. Hindi, okay, gusto kong malaman, kailan ba darating ang the right one for me? Ay, parang di kaya ng baraha yun. Oh my God, Bunot ka ikaw na ang pinakamasayang episode ko. Bunot ka ng 3 baraha. So, Tatlo. unang baraha. One. Yes. Ay, 2, 2. yan, 3. Okay. Tingnan natin ang ating reading. Unang baraha. Death. Pero, namatay kasi ang puso mo before. So, parang Ba't nga ng picture no? Ba't ganito yung itsura ng Charot comments siya? Si Arman. Si Arman sa mo. Ayan yung itsura. Patay na ang buhok. Yung Arman Salon. So, death. Namatay ang puso mo before. So, parang medyo natakot ka na magmahal. So, ang sabi ng pangalawang baraha ay, makakakuha ka ng hustisya. Sino to? Si Bijuhiko. Makakakuha ka ng hustisya. Justice kasi, Oo, oo. justice, di ba? So, Justice Bieber. At ang last na sinabi ng baraha ay, The Ruler. Parang 12-inch. Ay! Ruler! 12-inch? ruler. Ano Oo, talaga? The Ruler. Oh. Diba? Jason, The Ruler. Derulio yun, Derulio. Pero si Jason Derulio, ruler din talaga yun. Oo, di ba? Ruler of the world. So, ang sabi ng barahan natin, namatay ang pag-ibig ang puso ni Chad before, pero magkakaroon ng hustisya ang kanyang pag-ibig, ang kanyang puso, ang kanyang love life. At malalaman natin yan dito sa The Ruler. So, Ruler 12 inch siya, so 12 months. In 12 months time. Darating siya. Diba? Akala ko kung anong ruler eh.
Nandun na ako sa ruler eh. 12 inches, di ba ang ruler? Kasi 1 Oo. foot lang siya. So, in 12 months time, malalaman mo na. Ah. Isang taon pa. Ang galing. Parang naniniwala ako. Ang galing mo doon. Parang naniniwala ako. Ang galing, ah. Thank you. Okay, next question. Okay. Um, Talagang umisa ka pa. Naniniwala ka talaga. Hindi kasi kasi ang galing mo. Oh, thank you. Dapat sa'yo lagyan na ng madam. Madam Jusa. O, di ba? Madam Damin. Okay, pangalawa, ito naman para sa ating bansa. Okay. Bababa pa ba ang presyo ng langis? Ay, malalaman. Tingnan natin. Kuha ka ulit ng 3 baraha. Okay. Paalala lang po sa viewers, take what resonates, leave what doesn't. Wow! Sabi nga ni Madam Zenaida, meron po tayong free will, gamitin po natin ito. Meron po. Sabi naman sa amin, meron kaming free meal, kainin natin ito. Okay. Ang unang barahat, bababa pa po ba ang langis sa Pilipinas? Death ulit. Sabi, over my dead body. Okay? Over my dead body. Mauna pa kayo mamatay bago bumaba ang presyo ng langis. Next na sinasabi dito, the silver lining. Ay! May silver lining tayo makikita. At kung ano man yon, it is charotera. Wala pala. So, hindi bababa ang presyo. Okay? Pinaasa lang tayo. So, it's the death of us. Okay? Grabe, parang totoo. Parang totoo. Diba? Parang tama yung lumalabas sa baraha. Oo. Okay. Okay, last question. Mhm. Ito ang last question. Panghuli ito para naman sa Earth. Okay. Mas gaganda ba ang Earth kung ang mga leaders at lawmakers ay mga beauty queens at drag queens? Ay, parang gusto kong malaman niya. Parang mas gaganda pag puro drug lords. Okay, tingnan natin ang sabi ng baraha. Gaganda ba ang Earth kapag beauty queens and drag queens ang magro-rule ng world? Third card. Maloloka ako dito pag death ulit yung umpisa nito. Oo. Lumalapit talaga sa atin si Mother Arman. Okay, unang baraha, the migraine. Ang sakit sa ulo. Kasi di ba pag babae, mini-menstruation, tapos nagkaka-migraine. So, masakit sa ulo kapag mga babae at drag queens ang mag-rule ng world. Parang, vertigo ako. Ganyan. And the second one is, charotera ulit ako. So, parang okay lang pala. Hindi pala siya masakit sa ulo. Dahil sabi dito, masakit talaga sa ulo ang mag-rule ng world. So, parang kailangan natin ng mga charotera sa mundo. Oo, para mas maging masaya. fun. Oo. Ganyan. At sabi ng 3 baraha ay, infatuation. Hindi ko alam kung bakit magkakagustuhan ng mga bading. Ang mga bading at ang babae. Pero feeling ko yun talaga ang ending ng mundo. Infatuation dahil love is the answer to all problems in the world. Nailusot mo yun! Naipasok ko yun! Naipasok mo yun! My gosh! Oh my gosh, it's so much fun being with you, Joy Bercoma and Salamat. Jusa. I mean, hopefully sana makabalik ka dito ng bonggang-bongga. And thank you for the charot reading. Pero naniniwala ako dun sa una mong hula. In 12 In months. 12 months. Pero hindi, mas gusto ko yung 12 inches. Kailangan mo nang kayanin. Oh my gosh, sobrang saya. Sana bumalik ka dito ng bitin yung oras natin. Sana makabalik ka pa dito. Pag may time ka pa kasi I know you're very, very busy sa dami mong trabaho. And thank you for taking time na makakapagbisita ka dito. Alam mo, madami kang projects and everything. Thank you. We so love you. Chad Kinis Salamat. Show loves you and maraming nagmamahal sa'yo. And mga Kinisens, tandaan natin ang tunay na Jusa is a woman who knows her power, speaks her truth, and lives it. Siya yun, of course, the one and only Joy Bercoma. This is for you. Salamat! This is for you. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat. Thank you so much. Everybody, don't forget to follow again ang nag-iisang Jusa natin, Joy Bercoma. Support her all the way dahil bibihira tayo makakita ng, of course, ng mga ganitong gems. Yes, ganitong Ganitong gems. klase ng tao. Hindi, alam mo yung matapang, fun, positive, and yet you speak your mind. And marami ka napapasaya and marami ka nai-inspire. Thank you. Isa na ako doon. Thank you so much. Maraming Thank salamat. you. See you again next week, Kinisens. Maraming salamat sa inyo. Ito ulit ang Chad Kinis Show!